Nandito tayo ngayon sa isang lugar mga kabayan, no, kung saan maganda yung view dito at napakatahimik dito. Walang katao-tao, tayo lang dito nagpapasyal-pasyal. So tara mga kabayan, samahan niyo ako. Lalakad-lakad tayo habang ako ay nagkukwento mga kabayan. Ipakita ko sa inyo dito yung mga view. Ayan na nga mga kabayan. Plano ko na mga kabayan kasi palapit na yung winter. Nag-snow na dito pero natunaw na naman siya dahil hindi naman siya ganun kalamig pa. Nasa 0 degrees pa lang siya. Nasa 1 degree Celsius, 2 degrees Celsius. Medyo natunaw pa yung snow pero malapit na siya winter. Pagka ganito na kasi yung mga sign, medyo bumabagsak na sa 0 degrees. Malamig na siya. Pag nag-minus degrees na siya mga kabayan, ayun na yung kuan mga kabayan, pag nag-snow ay tumitigas na at hindi na basta-basta natutunaw yung snow. So tara, samahan niyo. Papasyal-pasyal tayo. Plano ko mga kabayan ay pa-stop na siguro si Casey sa pagtatrabaho muna. Sa ngayon kasi mga kabayan, kahit nagtatrabaho siya, minsan nakakapasok na siya ng 3 araw sa isang linggo. Kasi 5 araw yung pasok na mga kabayan. Madalas talaga siya, may absent siya sa kanyang trabaho. Isa sa dahilan yan, kadalasan yung anak namin. Minsan, yung anak namin ng kabayan ay sinisipon, inuupo. Pero hindi naman malala mga kabayan. Bali, normal lang siya dito. Pero hindi ko pinapapasok si Mrs. pagka ganun yung anak ko, sinisipon siya at inuupo. Dahil priority ko yung kalusugan ng anak. Hindi ko naman kasi pinapunta dito yung Mrs. ko talaga na dalawa ko magtrabaho. Kahit ako lang naman magtrabaho mga kabayan, kahit paano. Meron naman kami konting maiipot. Pero mas malaki kung dalawa kami magtrabaho. Pero, salang-alang din namin yung kondisyon namin. Yung anak ko na bunso mga kabayan, ay stay dito na siya. Pero pag sa bahay siya, nasusumuan namin siya ng 3 beses sa isang araw kasi pag kumain kami, nasusumuan namin ng 3. Ang nangyayari, umaga pa lang mga kabayan, papasok yung misis. O minsan alas 7 yung pasok niya. Alas 6 pa lang, gising na sila. Tuwing umaga mga kabayan, alas 6 pa lang mga kabayan, gising na yung misis ko. Tapos, doon ako, tulog pa yan. So, kailangan niya talagang gisingin para bisan, nakanilitin sa misis. Sa pagbihis pa lang sa anak namin, medyo mahirap na talaga sa prepisyo talaga. Dahil nakahiga siya. Yung anak ko, hindi siya kumakain pa ng pagkain dito. Minsan nakain siya pero maliit lang. Minsan nilalaruan niya lang daw. Kasi yung mga pagkain nila dito mga kabayan, iba sa atin. Yung mga seal, yuwil. Minsan may mga isda, mayroon din mga tinapay, mga pasta, ganun. Anak sanayin kasi namin pagkain sa bahay. Siyempre yung may rice, yung mga manok, may isda. Nangyari, maliit lang kinakain ng anak ko. Gutom siya. Tumingi siya minsan ng didi sa asawa ko. Yung asawa ko nagbabaon siya ng didi. Kasi doon mga kabayan, hindi na siya pinapadidi. Bawal na siya ipadidiin doon. Problema kasi, hindi naman kumakain yung anak ko. So magugutom siya pag hindi pinapadidi ni Mrs. So nagdadala yung Mrs. ko ng didi doon. Pag hindi nakadidi mga kabayan, pasma. Gutom yung abutin ng anak namin. Ngayon mga kabayan, okay naman doon kay Mrs. Yung anak ko kasi kasama niya minsan doon. Mapakain niya, magbaon lang siya, mapakain niya. May laman na yung tiyan ng anak natin. Ngayon kasi yung anak ko, mag 3 years old na siya, bawal na siya doon. Hanggang 2 years old ang higit doon. Ililipat na siya sa kabila na kindergarten ko sa 3 years old, above na ang pwede. Nag-iisip yung misis ko, kung lilipat siya ng trabaho, kung lilipat yung anak namin, dapat lilipat din yung misis ko ng trabaho. So sabi ko sa kanya, makatigil ka muna sa pagtatrabaho kasi winter, mahirap. Paglabas mo, lalo na pag malakas yung hangin, tapos may snow, ang hirap itulak ng anak niyan, mga kabayan, yung anak namin, ang hirap yan, itulak kasi. Yung service kasi ng anak namin, yung stroller, yung binili namin. Although mayroon namang kindergarten sa harap namin, sabi ko kay Mrs., pwede ka siguro dyan na mag-apply sa harap natin, kasi may kindergarten naman dyan, pwede din yung anak namin dyan, kasi hanggang 3 years old, pwede sila. Pero sabi ni Mrs., subukan nilang daw. Pero sabi ko sa kanya, pero kung hindi, huwag ka na lang muna pumasok. Kasi pagka hindi mo kasama yung anak natin, magugutom talaga yan. At saka, yung anak namin mga kabayan, doon pa lang yan sa kay Mrs. May mga kalmot na sa dito, may mga pasa na sa kamay. Minsan na huhulog sa mga kabayan
Dahil mga bata naglalaro yan. Minsan hindi masyado nababantayan. Iba kasi dito sa atin mga kabayan, hindi kagaya sa Pilipinas. Ang pagbantay dito sa bata. Tayo mga kabayan, parang sisigaw ka parang ninervyusin ka sa bata Dito sa kanila, parang normal lang siya mga kabayan na yung akala mo mahuhulog na. Pero sa kanila, parang relax lang sila ba. Hindi sila ganun kakuan sa atin. Kaya yun, ang sabi ko na lang kay Mrs., baka pwede ka na lang muna huminto. Babalikan na lang pagka summer ulit. Kasi nung kami palang dalawa dito, siya, sarili niya palang mga kabayan, nahirapan na siyang pumasok dahil ang lakas ng sunod dito. Madalas pagka snowstorm dito, winter time, ang snowstorm mga kabayan, napakalakas. Halos hindi ka na makaalis mga kabayan dahil madulas ka. Kailangan may spike yung mga sapatos mo, tapos yung kuan mo, ang kapal yung suot mo. Pero kung nandyan lang sa harap namin mga kabayan, meron doon. Pwede siya doon, sama yung anak ko kasi kuan lang parang 100 meters lang mga kabayan, may kindergarten na sa amin. Sabi ko sa kanya, kung pwede siya doon makapagtrabaho at makalipat, pwede niyang isama yung anak ko. Pwede siya magtrabaho, basta kasama niya yung anak ko para mas mapakain niya mga kabayan. Kasi sa akin, importante talaga yung kalusugan ng bata. Bahala na yung pira dyan mga kabayan. Magkakasahod ka dyan, malaki kung yung anak mo nagputom naman. So, kasi ang plano ko talaga mga kabayan, kaya nga kinuha ko sila dito, dinala ko dito para kasama kami. Hindi ko naman talaga kuha na patrabahoin sila dito. Pero dahil nga may trabaho, basta isipin natin, safe lang yung pamilya natin, hindi sila magugutom, hindi mapano, so pwede silang trabaho yung misis ko. Nung si misis pa lang dito mga kabayan, dalawa lang kami dito, wala talaga yung absent sa trabaho. Minsan lang yung mag-absent kung hindi na maganda yung pakiramdam niya. Pero ngayon, halos sa isang linggo, nakaka-absent siya ng 2 beses, 3 beses. Yung absent niya dahil pag nagkasakit lang konti yung anak ko mga kabayan, minsan nagsusuka kasi siya. Siguro sa adjustment pa rin, nag-a-adjust pa rin yung anak ko. Dahil sa Pilipinas mga kabayan, yung anak ko talagang madali siyang magkasakit, sipon. Pag ang kuan mga kabayan, no? Sa Pilipinas yung anak ko, pag nagsipon na yun, yung hatching, sipon, tapos ubo, automatic mga kabayan, hindi na siya makahinga mga ilang araw, yun, dali na sa hospital, isyuhan na yung mga antibiotic, makonfine na yan siya. Sa isang taon nata mga kabayan, mga 2 beses, 3 beses makonfine yung anak ko sa hospital yun sa Pilipinas, tapos napakalaki pa ng gastos. Dito sa awa ng Diyos mga kabayan, no? Pag nagkakasakit yung anak ko, kaya magpipray na ako niya na pagalingin yung anak ko. Mga ilang araw mga kabayan, mga 2 araw, matagal. Wala na naman yung sipon niya, okay na naman yung ubo niya. So dito, ngayon parang nasanay na ako sa anak ko. Dati nung unang dating kasi dito mga kabayan, medyo kinakabahan ako nga. Ano na naman to? Ano kayang gagawin namin ito? Kasi siyempre iba dito mga kabayan yung ospital, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas. Masasabi ko yung ospital sa Pilipinas, mas standard sa mga kabayan kumpara dito at kompleto yung gamit sa atin. Dito kasi isla ito mga kabayan. Kung sa Denmark kami, sa Europe, mas kompleto yung gamit dun mga kabayan. Kasi dito, parang kuan pa lang yung hospital nila dito. Hindi pa masyadong kompleto. Yung mga operation ng mga kabayan, pagka malala na dun sa Denmark. Kaya dito yung anak ko, hindi pa namin nadala. Nadala namin yung sa hospital yung anak namin dito, pero yung nagkakuha siya, nagkarasis, yung inisyuhan siya ng cream, ayun lang. Pero pag sipon, ayan, tubig-tubig lang. Mabilis dito mga kabayan, mawala yung virus, ang sabi nila. Basi yung anak ko, kadalasan kasi yan mga kabayan, ang confines kanya doon. Dahil sa virus, sa mga alikabok. Kaya dito, sa awa ng Diyos yung anak ko, pag nagsipon, lagnat, gano'n, nawawala lang siya. Kaya salamat ako dito yung anak ko, dahil mabilis nang mawala yung sakit niya, hindi talaga lumalala. Sa Pilipinas mga kabayan, hindi yan makahinga pagka nagsipon na. Ayun na, nebulizer. May dala nga kaming nebulizer dito at mga gamot niya. Pero sa awa ng Diyos mga kabayan, no? Dito dahil sa lugar siguro nila malinis at malamig. Kaya yung virus ay hindi tumatagal. Mabilis na mamatay. Ito yung view natin mga kabayan, no? Medyo basa na siya mga kabayan kasi umulan siya. At yung kulay ng damo natin, no? Talagang dilaw na siya mga kabayan. Halos mamatay na siya. Brown na. Wala na pong green. At sa unahan natin may iceberg po. Yan siya, oh. Napaka-presko ng iceberg ko. Medyo malakas lang yung hangin. Ampas yung hangin dito. Ayan, naka-mic lang tayo para mas malinaw pa rin yung boses natin. Ako kasi mga kabayan, kapag yung anak ko may inaramdam siya, sipon, ubo lang, hindi na talaga ako mapakali niya. Kasi naranasan ko na yan, yung nandito pa ako. Tapos sa Pilipinas siya, madalas talaga mga kabayan, no?
diretso sa ospital na kasi hindi niya na makayanan yung plema. Yun kasi yung binabantayan. Pag kumapal kasi yung plema mga kabayan, doon na siya bibigyan ng antibiotic. Pero pag sipon ubo lang mga kabayan na parang hindi siya nilalagnat, kaya lang, hindi naman siya binibigyan ng antibiotic kasi depende yan sa doktor pag hindi na kaya-kayanan ng anak. So dito mga kabayan, ako yung nagpapasalamat na parang gusto ng anak ko yung lugar dito na malamig. Dahil sa Pilipinas mga kabayan, mas marami pa yung kati-kati niya dun. Kasi nawala na yan mga kabayan, nung sa Pilipinas, mayroon talaga yan siya marami. Sa mga hita, dito sa mga likid, mga pula. Pag napawisan siya, yun, mamula na yun na may mga kati-kati, nilalagyan namin yung cream na binigay sa Pinas. Tapos pagdating namin dito, na ilang linggo lang, hindi na siya, nawala na siya dahil malamig. Gusto niya yung malamig. Pinapawisan siya. Pag sa loob ng bahay namin mga kabayan, minsan pinapawisan yung anak namin. Kaya hindi na nga kami nag-heater. Kasi kami medyo lamigin kasi pagka bata kasi yung temperature nila, no? Mas mainit sila kasi sa atin. Kaya hindi na kami nagkukuha. Naka-sleeveless lang din yung anak ko minsan. Naka-pampers lang yan. Kasi natuto na din yung anak ko mga kabayan na magdumi sa CR. Sa ngayon yung improvement ng anak ko, natutukan ko na talaga yung anak ko simula nung dumating dito. Ako nagpapadidi yan. Didi lang yung hindi maalis sa kanya. Kasi naghihingi pa rin siya. Bago matulog yan, naghihingi yan siya. Pagka madaling araw, naghihingi siya ng didi. Yung pagdumi niya mga kabayan at saka pampers, yun yung nakasave kami ngayon. Nilalagyan namin siya ng pampers pag natutulog na siya. Dahil minsan mga kabayan, naiihi pa rin siya. Pero minsan, wala siyang pampers na subukan namin dati. Hindi naman siya nag-ihi kasi gigisingin sa, sabi niya, Papa, ihi. Ayun na, meron siyang Arinola, yung binila namin siya na pambata na sa loob lang ng bahay. Siya nagpa-practice. Pag nag-ihiin siya, dumi, sabi siya mag-oo. Pag magdumi, pag mag-ihi naman, yun, sabi siya ihi. Kaya nakakasit kami ng pampers. Happy yung lugar dito. May bahay din sa gilid, tapos bato sa itaas. Tapos yun, walang katao-tao sa labas. Hindi mo lang alam kung may tao ba yan sa loob. Kasi may ilaw naman siya. Ayun, no? Ganito lang mga design sa bahay mga kabayan, no? Napaka-presko dito. Ayan. May mga sasakyan naman sila dito. Walang dito, gate. Wala din silang parkingan. Grabe, no? Bakit kaya mga kabayan, no? Ano yung dahilan na wala silang parking dito? Yung takip naman lang, di ba? Para pag snow, hindi malagyan ng snow yung sasakyan. Hindi hassle ba? Pakabawal siguro, no? Kasi dito, pwede mo na maglagyan ito. Yung kuha lang sa itaas. Pangharang lang sa snow para hindi siya diretso sa sasakyan. Yan. Wala talaga. Yan, walang katao-tao. Medyo mahirap din mga kabayan mag-alaga ng bata, maliit pa, gaya sa anak ko. Pero, kailangan nating sakripisyo kasi kuha natin yan bumuo tayo ng pamilya. At sa akin naman mga kabayan, nawawala yung pagod ko lalo na pagkatapos ko ng trabaho. Excited ako umuwi kasi may kapatid nag-sakit. Pero kahit ganun po mga kabayan na mahirap, at least kasama ko sila. Hindi kagaya dati na ako lang mag-isa. Yung katawan ko pagod na, tapos yung mental ko mga kabayan pagod din. So medyo na-homesick ako. Siguro kung di ko kasama yung pamilya ko ngayon, naisipan ko na siguro umuwi, mag-exit. Kasi kahit paano, makakaipon naman ako dito mga kabayan kung ako lang mag-isa. Pero ganun din naman po lang, magastos din sa Pilipinas. Ang lamang lang, hindi ka masyadong mahirapan. Dati mga kabayan, makapagpadala na ako ng pera sa beses. Okay na ako, walang problema. Hindi ako dito nahihirapan sa kuhan ko pagdating ng trabaho ko. Ako lang mag-isa sa bahay. Anong oras ako magluto. Walang problema. Pero ngayon, si Mrs. naman ang nagluluto. Pero ako nagpapakain sa anak ko. Kasi pagka oras ng kainan mga kabayan, hindi sila pwede na, hindi ko pakainin. Dahil doon sa kindergarten, hindi ako nakakasiguro doon kung ano yung kinakain niya kasi hindi ka naman pwede sumuan doon sa kindergarten mga kabayan, yung mga bata doon. Maliliit mga kabayan, sila na susubo sa sarili nila. Sila na din yung nagbibihis sa sarili nila. Walang patit pa ba? Mga bata. Maliit mga kabayan, na independent na sila. Sila na din nagtatapon ng mga basura. Pagtapos nila ng kain. Dito nga ako nagtaka, sabi ko,
Sabi ko kay Mrs. Kasi sabi ni Mrs. yung mga bata dito, sila na lang kumakain, lagyan na sila ng pagkain. Hindi na sila kailangang subuan. Hindi mo kailangang pilitin na, uy, kain ka na kasi gutom ka. Kaya yun yung nangyari sa anak ko. Hindi siya kumakain. Kaya yun, magugutom siya kasi hindi naman siya pwedeng subuan. Kaya ang sabi ko kay Mrs. Okay lang yan kahit konti lang yung maipon natin. Ako lang magtrabaho. Kasi mga kabayan, yung pera mga kabayan, pwede mo kitain ulit. Yung opportunity, maaring babalik. Pero yung oras na sinayang mo, na hindi mo kasama ang pamilya mo, hindi mo na maibabalik. Yung mga magulang mo mga kabayan, hindi sa lahat ng oras, nandyan sila para sa'yo. Yung mga anak natin, hindi sa lahat ng panahon, sila ay bata. Darating din ang panahon mga kabayan, natatanda sila. Kaya kung may pagkakataon na makasama mo ang iyong pamilya gaya sa mga lugar nito, kahit mahirap mga kabayan, gawin mo, ibigay mo ang oras para sa kanila. Sabay kayo kumain, makipag-usap ka. Kasi mga kabayan dito sa mundo, hindi naman basihan yung mga material na bagay na na-invest mo. Kasi hindi naman natin madadala yan sa langit. Kundi ang basihan yan, yung mga mabubuting bagay na ginawa mo at pagmamahal na ibinigay mo. Ganyan lang naman mga kabayan yung buhay. Huwag natin sobrang mahalin yung pera. Dahil yung pera mga kabayan, isa din sa maging dahilan na ikakasama natin. At hindi din tayo magiging masaya mga kabayan kung puro na lang din pera. Sabi ni kabayan, bakit ko pa daw dinala yung mga anak ko dito, yung pamilya ko, kasi pahirap lang daw sa akin. Dapat iniwan ko na lang daw sa Pilipinas. Yung tao mga kabayan, no, minsan hindi mo maintindihan kung ano yung gusto. Gumawa ka man ng tama, umali, may masasabi at masasabi sila sa iyo. Pag nagsuot ka ng mamahaling damit, sasabihan kang mayabang. Kapag nagsuot ka naman ng simple lang, sasabihan kang mahirap. Kapag bumaba ka, sasabihan kang patay gutom. Kapag pumayat ka naman, sasabihan kang wala nang makain. Kapag umasinso ka sa buhay, sasabihan kang mapagmataas. Kapag naghirap ka, sasabihan ka namang naglaman. Kapag sinabi mo yung totoo, sasabihan kang hindi mapagkatiwalaan. Kapag tumahimik ka naman, sasabihan kang duwag. Minsan sa buhay, gumawa ka man ng tama o kumali, ang mga tao may masasabi sa iyo. Pagtuloy lang tayo sa mabuting paggawa. Ang importante, wala tayong sinasagasaang tao. Ayun lang po mga kabayan, hanggang dito na lang po yung aking video. Huwag nyo naman po kalimutan i-follow yung ating Facebook page, Pinoy in Greenland, at YouTube channel syempre. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi, and God bless you all po.